Oras 10:33 na po ng umaga. Hindi mo na kailangan pa ng dyaryo o internet dahil sa programang ito may classified ads na. Dagdag pa ang tips sa pagninegosyo o kahit pa hanap mo lang ay payo. Super serbisyo, trabaho at negosyo. And the CMMA goes to DZBB, Super Serbisyo, Trabaho at Negosyo, GMA Network Incorporated. Super serbisyo, trabaho, negosyo. Magandang umaga mga kapuso. Magandang Saturday morning sa mga nasa Metro Manila. Isang maulan na umaga sa inyong lahat. Sabado morning na naman tayo pagsapit ng alas 10:30 hanggang alas 11:30. Sagot na namin ng mga kwento at mga paksang punong-puno ng impormasyon at inspirasyon. Ako po yung kapuso, yours, Tuti! Mga kapuso, sa ngalan po ni Ma'am Norilyn Temblor, ako po muli ang inyong mga kasama. Ito po si Pamela Adriano. Yeah, welcome back pa mga ating Beshi Mariin ng barangay. Lamig, no? Sobra. Tingnan mo, Diba? paras kami naka-jacket o naka-hoodie kami ni Pam. Kasi sa labas mga kapuso, sa Metro Manila, lalong dito sa Metro Manila, ang lakas kanina ng ulan ba ng alas 9:30 mga kapuso. Sobra. Ah, Kitang-kita dito sa labas ng opisina. Diba? Ito yung mga puno panahon na talaga namang Pam na masarap mag-bonding with family. Manood na lang ng GMA movies with sopas and arroz-caldos. Kaya anong bonding nyo pag mga ganitong season ng family mo? Ganito din, sa bahay lang, manonood, kakain. Yun talaga, pinakasabay-sabay kumakain. Oh, Pinaka-banding yun. Ay, Lalo na ngayon weekend. Nakakamiss yan. Tapos, ayaw mo mag-TikTok? Di ba kaya hindi mo nauso lang yun? Wala na, di na kaya. Oo, lagi namin sinasabi sa ating programa mga kapuso, pagsapit ng weekend, it's a family day. Ito yung oras na makapiling muli natin ang ating mga pamilya after po ng isang long week. Ika nga yung isang linggong pagtatrabaho. Totoo. I-dedicate sulitin- nyo naman sa family nyo. Totoo, isang araw lang naman yan, 2 araw lang. Siyempre, pag Sunday, araw naman yan ng ating Panginoon. Magpasalamat. Anyway, marami kaming inihanda ngayon na mga kapuso ni Pam. At dahil mapag-usapan natin, Pam, ang tag-ulan, tamang-tama. Kasi alam mo ba, 10,000 na individuals ang hinahanap, ang inalaan. Hindi pesos to, ha? Hindi 10,000 to na ayuda. Tao po ito, tao. Tao. Oo, hindi ayuda to. 10,000 na tao ang hinahanap po ng MMDA sa pakipagtulungan po. Siyempre, ito talaga yung programa ng DOLE. Dole. Yung tupad para maglinis ng mga drainage natin. Oo. Ibig sabihin, 10,000 na benepisyaryo ng tupad. Correct, ng DOLE. So, ang mag-i-implement naman dyan, katuwang ng DOLE, ay ang MMDA. Kasi alam nyo naman, nung nakaraan, ilang araw na tayong inuulan. Yun nga Ang daming parte ng Metro Manila pa rin, mga kapuso, ang binaha, ang reason, ang mga barado, maliban sa ilong, kasi uso na naman ng sipon. Basura, no? Mga... Kasi naman, di na natuto, di ba? Diba? Ang titigas ng mga ulo nyo, ha? Diyos ko, day. Matuto po tayo. Konting pagtatapon lang ng basura sa tamang lagayan. Maging responsable tayo na itapon po yan. Diba? Sabi nga nila, di ba, isang wrapper lang ng candy itapon mo, ang balik sa'yo niyan. Ano, 10 Isang years? sako. Isang sako. Seryoso naman, alam mo, Diba? one time, pumunta ako sa isang napasyalan dyan sa Manila. May mga ilog. Ayoko. Oo. Sige, pero alam mo, makikita mo nung unang-una yun, I'm Dati pa. talking talaga, no? Oo. Tawag dito, ang tinutukoy ko yung Esplanade. Oo. Nung una nung pinuntahan ko yun, ang ganda. Malinis. Kailan naman yun? Kailan yan? Nung last year. Oo. Nung 16 pumunta ako. May mga basura na. Diba? Kailangan na natin siguro mga kapuso, lalong-lalo din sa Manila LGUs natin. Ituloy-tuloy siguro natin yung nakita namin noon. Oo. Para yung amoy is ma-preserve din. At sa totoo lang, ang dami nang namamasyal dun na. At saka ano tawag nito, wag lang yung pagtag-ulan na or Ayan. pagkatas ng ulan, yung bang galiin ng LGU Totoo. na itap yung mga yun, katulad niya ng DOLE tsaka MMDA, Yung tupad, mga tupad mga beneficiaries. Di ba? So sa lahat na sila naglinis na sa lahat sa buong Metro Manila. Hindi, totoo yun. Kasi alam mo naman, subok na tayo ng mga baha sa Metro Manila pa, mga kapuso. So kailangan natin ding umpisan din sa sarili natin na maging responsibilidad tayo sa paglilinis ng ating kapaligiran. Oo, totoo naman. Kasi katulad yan, yung drainage system natin ngayon, lalo-lalo yung mga baradong kanal, yan talaga yung number 1 na nagiging dulot ng pagbaha. Kawawa tayo. Oo. Hindi na nga gumagana yung flood control Flood mo. control. Tapos yung mga
babaran pa ng mga basura yung drainage system natin. So mamaya malaman nga natin ano yung kwalifikasyon ng 10,000 Sino na bang hinahanap pwede? nila. Oo. O, baka pwedeng mag-sideline dyan si Erica natin. Di ba? Oo, Na- tsaka anong ganansya nun sa mga beneficiary, di ba? Totoo. Paano sila mahihikayat na pwede ba mag-volunteer, ganon? Pwede Hindi kaya, no? tupad yan ng dole, walang volunteer. Hindi, sa tupad. Kung membro ka ng tupad, ganon. Ah. O ano, pipiliin ka lang ng dole, ganon, or MMDA. Oo, titignan natin yung screening process ba nila. Audition. Hindi kasi bawal, hindi naman libre kasi yung tupad, di ba pa? Oo. Parang may bayad talaga yan. Oo, naman. Para maging member ka, kaya pumunta ka dyan. Alam, lahat naman tayo mukhang pera eh. Pumasok tayo dyan para magkaroon ng pera. Pero, pag bibigyan ka ng pera, may kapalit. Oo, Ang yun kapalit, nga. yun, yung hinahanap ng MMDA at saka dole. O, mamaya. Syempre, sa aking tips ni Tuti, mga kapuso, alamin nyo naman, ito maganda para kay Erica Marica. Sa kanya ko na-inspire tong tips natin to eh. Paano magtagal sa trabaho? Ba't ilang years na ba si Erica? 3 years. 2 years. Ang tagal. Ay, ako rin. Neto lang, May. So, anong gusto mo sabihin? Wala lang. Certified ka puso. Yan, maganda. Mamaya mga kapuso, tingnan natin kasi minsan, sasalahin natin, ikaw ba talaga'y pagod na? O ikaw ba'y ayaw mo na talaga? O ikaw ba'y naudyok lang ng mga kaibigan? O may gusto kang patunayan sa sarili mo, sa pamilya mo? Yan ang aking tips mamaya. Alamin natin mga kapuso. Kaya lahat po yan, mga kapuso, magsama-sama po tayo sa loob po ng isang oras. Dito lamang po yan sa programang punong-puno ng impormasyon at inspirasyon. Ito ang DZBB Super Serbisyo. Trabaho At negosyo. labanan ng fake news. Dapat totoo. Super serbisyo, trabaho, negosyo. Narito po muna mga kapuso ang Double B bagong-bagong mga balita. National Headquarters ng Philippine National Police o PNP naghahanda na sa maaring gawin at ipatupad sakaling magkaroon ng aktibong pamamaril sa paaralan ayon po yan sa NCRPO. Halos 10,000 personnel itatalaga ng NCRPO para sa isasagawang White Ribbon Rally bukas. Kaso ng leptospirosis sa bansa tumaas ng 6% ayon po yan sa Department of Health. Magnitude 5 na aftershock na itala sa Balot Island, Sarangani, Davao Occidental. At 3 sugatan sa sunog sa Barangay Concepcion, Malabon City. Sunog naman sa isang shopping mall sa Binondo na apula na makalipas ang halos 5 oras. Tagong imbaka ng armas ng New People's Army na diskubre ng PNP sa Zambales. At yan mga kapusa at iba pang mga balita ang dapat ninyong abangan mamaya sa Super Balita sa tanghali. Samantala mga kapuso, labas muna tayo ng ating himpilan. Ilang pang matagalang reforma dapat ipatupad upang hindi na maulit ang pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Christian Manyo, Christian? Punta po muna tayo sa balita ni Mau de la Cruz. 2 energy company pumirma sa kasunduan para sa 422 megawatts solar on power projects sa Negros Occidental at Pampanga. Balita po mula kay Mau de la Cruz. Mau. Garin, sinaksihan ni Energy Secretary Sharon Garin ang paglagda sa investment agreement sa pagitan ng Sun Asia Energy Incorporated at Vin Energy ng Vietnam para sa development ng 422 megawatt peak solar on water project sa Negros Occidental at Pampanga. Ayon sa DOE, pinapakita ng kasunduan ng lumalakas na kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa renewable energy sector ng Pilipinas at ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa mga karatig bansa upang maisulong ang maliit na enerhiya. Sinabi ni Garin na mga ganitong pamumuhunan ay nakatutulong sa pagpapalakas ng energy security, paglikha ng trabaho at kabuhayan at pagsuporta sa pangmatagalang pag-unlad ng bansa. Giniit ng DOE na patuloy ito magsusulong ng mga polisiya at programa upang makahikayat ng mas maraming pamumuhunan sa renewable energy at mapabilis ang paglipat ng bansa sa mas malinis at sustainable na pinagkukunan ng enerhiya. Ako si Mau de la Cruz ng GMA Super Radio DZBB, Balitang Totoo. Balikan natin ang balita mula kay Christian Manyo. Christian?
pangmatagalang reforma. Ito ang isa sa mga hakbang na nakikita ng Philippine National Police upang hindi na maulit ang trahedya sa isang paaralan sa Tacloban City kung saan 3 estudyante ang nasawi at may ilan ding nasugatan dahil sa pamamaril ng 2 nilang kamag-aral. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ipinag-utos na niya ang mas pinaigting na police visibility at preventive patrol sa paligid ng mga paaralan sa bansa. Ganon din ang responsableng pangasiwa sa mga service firearms, mas mahigpit na seguridad sa mga eskwelahan at mas matibay na ugnayan sa pagitan ng kapulisan, mga guro, mga magulang at lokal na pamahalaan. Una nang ipinag-utos si General Nartates ang masusi at komprehensibong investigasyon at tiniyak ang pagpapanagot sa lahat ng mapapatunayang mayroong kapabayaan o paglabag, maging sa polis kung kanino naka-issue ang isang baril na ginamit umano sa pagpuputok sa loob ng paaralan. Giit ng Chief PNP, kapag ang isang armas ay pinagkatiwala upang protektahan ng mamamayan, ay nauugnay sa isang trahedya. Natural lamang na asahan ng publiko ang pananagutin din ng pulisa ang sarili nitong hanay para sa hustisya at muling pagpapatibay ng tiwala ng publiko sa kapulisan. Ako, si Christian Manyan ng GMA Super Radio, DCWB, Balitang Totoo. Super serbisyo, trabaho, negosyo. Oras para sa mga kapuso natin gustong yumaman, 10:44 na po ng umaga. Super serbisyo, trabaho, negosyo.
serbisyo, trabaho, negosyo. Kayo'y nakikinig at nanonood pa rin po mga kapuso ng DZBB Super Serbisyo. Ako po yung kapuso, yours tuti! Sa ngalan po ni Ma'am Norilyn Temblor, ako pa rin po ang inyong kasama, Pamela Adriano. At sa puntong ito mga kapuso, makakausap na po natin. Walang iba kundi si USEC General Nicolas Torre III, ang General Manager po ng MMDA. So habang inuulit nating i-dial ang kanyang numero sa telepono, maaari po kayong sumama sa aming talakayan mga kapuso. Maaari po kayong mag-text sa 0917-594-5941, 0917-594-5941. At babasahin namin yan mamaya ni Pam. At syempre maaari rin po kayong mag-comment sa aming mga online streaming platform. Sa Facebook account, hanapin lamang po mga kapuso ang Super Radio DZBB. Gayon din ang aming YouTube streaming. Ayan, habang nagluluto po kayo mga kapuso, i-on nyo na lang po ang inyong YouTube. Dire-diretso na po yan. Hanggang matapos na po ang ating morning block, ika nga. At pakinggan mo at makikita nyo po ang kagandahan at kagapuhan ng DZBB anchors na hatid ang mga balitang totoo. Ayan. At sa puntong ito mga kapuso, ayan na nga po, nasa linya na po natin si USEC Nicolas Torre III, ang General Manager po ng MMDA. General, magandang umaga! Good morning po, General. Good morning, sir. Good morning, ma'am. At good morning sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. USEC, nabalitaan namin itong bagong balita mula sa MMDA sa programa po ng DOLE na Tupad. Naghahanap daw po kayo ng 10,000 pero hindi pesos. Beneficiary ng Tupad para maglinis po ng ating mga waterways o mga creek dahil tag-ulan na nga po. Pakwentuhan mo nga kami, USEC. Opo, pinag-utos po ng ating presidente ni PBBM through the DOLE na magbigay sa MMDA ng 10 slots ng Tupad para gamitin sa maging makatulong sa paglilinis at pag-clear ng ating mga waterways in preparation nga sa mga pag-ulan na ito. So dahil 10,000 po yung hinahanap ninyo, ano po yung mga qualification? Kayo po ba yung mag-i-screen o dun sa mga regional offices natin? O Metro Manila lamang po ba ito o pati yung mga binabahang lugar po sa ating bansa? Metro Manila lang po itong 10,000 na ito at katuwang namin ang DOLE sa pag-screen, ang local government sa pag-screen at consolidate itong mga tupad beneficiaries na ito. At pagkatapos, ang MMDA ang mag-deploy sa kanila kung saan sila magagamit at makatulong sa intended na objective na linisin at paluwagin at pabilisin ang daloy ng mga tubig sa ating mga estero. So General, sa tawag nito, saang parte ito ng Metro Manila sa mga lungsod? Ibig sabihin, baka partner nyo dito mga LGU, USEC? Opo, buong Metro Manila po. 16 cities and 1 municipality. Marami na pong mga na-recruit at identified na rin po ang kanilang mga deployment areas. At meron na nga pong next week 500 na mauuna dahil ang simultaneous launch talaga nito is July 17. Pero this next week may mauuna ng 500 kasi may mga kailangan na talagang linisin ng mga estero. Yung sinasabi niyo po paglilinis ng estero, ano yung specific na gagawin po nila? At ilang oras po ito sa isang araw? Ito po, ang ginawa namin is, ang pinag-usapan namin together with DOLE is magiging output-oriented. So, merong ibibigay ang MMDA na estero at estimated naman namin, dahil yan ay palagi naman namin ginagawa, estimated namin ang work hours, man hours na kailangan para ma-achieve ang intended purpose namin. Kung yan man ay itatanggalan ng garbage o i-seal, i-widen o ipalalimin, alam na po namin yung manpower hours na kailangan dyan. So, ilalagay namin sila doon. Pagkatapos, yun ang magiging objective nila. So, kung ma-achieve na nilang objective na yun, pwede na silang tumigil at makukuha na nila ang kanilang sweldo for the day. So, ibig sabihin isang araw lang, kung matapos yung paglilinis ng isang particular na lugar, USEC? Opo, meron kasing program yan eh. So, meron talaga kaming may work plan na naka-ready dyan. So, deployment plan. So, alam namin kung gaano karami, gaano katagal ang magiging duration. So, sa 10,000 na yan, lahat sila ay mapapagtrabaho natin. Yung 10,000, paano po yung hatian dyan sa mga lungsod po sa Metro Manila? Ilan po sa bawat lungsod? O depende po sa mga lugar na binabaha?
Depende po sa assessment ng ating district operations engineers. Meron na po kaming lista rito at identified na yung mga deployment areas, identified na rin ang mga needs. Kaya identified na rin pati yung number ng tao at oras na kailangan ipagtrabahuan nila. Naturuan na sila, Yusek? Kasi syempre hindi naman basta-basta yung paglilinis sa mga waterways, mga creek, di ba? May espesipikong paraan sa pagkuha ng mga basura at iba pang paraan ng paglilinis, Yusek. Tapos yung mga gagamitin din pala nila, protective equipment, mga ganon, Yusek. Opo, part na po lahat yon. Sa July 4 to 10, actually yan, merong orientation and signing ng contract, tapos may group personal accident insurance pa nga yan na enrollment sa kanila. Pagkatapos yung mismong specific na mga pag-train sa kanila, orientation sa mga gamit na gagamitin, at pagkatapos yung pati ang mga paggamit ng mga protective equipment, plus yung mga protocols sa pagtatrabaho mismo sa area. At yan naman, they will be working alongside organic MMDA personnel na dati nang ginagawa ang trabaho na yan for safety reasons at saka for efficiency na rin. Tama ba sa history ng partnership ng MMDA at DOLE? First time ito na nagtap ng tupad beneficiaries para maglinis ng mga creek, ganyan, waterways? Ang tupad naman kasi is palaging nagagamit yan ng ating mga LGUs. At sa mga areas na yan, sa mga areas na kung saan nakadeploy ang tupad, ay may time din na andyan ang MMDA. Pero ito ang first time na ganito kalaki at ganito ka-formal ang magiging partnership ng MMDA, ng LGU at saka ng DOLE. Kasi yung 10,000 po, Yusek, nakasentro lang siya dun sa paglilinis ng mga waterways natin, yung mga creeks. So, nakikita nyo na rin po ba na pwede rin nating matap ulit ang DOLE dun sa mga paglilinis ng mga ilog natin? Opo, yun na nga talaga ang purpose nun. Kasi sa ngayon ho, malaki talaga ang manpower requirements kasi medyo marami talaga ang ating kailangang i-rehabilitate at talagang i-increase ang efficiency ng mga waterways natin. So, with this 10,000, after a month, magkakaroon uli ng reassessment at pwede nating i-adjust na sa mga major waterways kung kinakailangan itong mga tupad beneficiaries natin. So maganda yan kung ganun po para tuloy-tuloy na, di ba? So, ang DOLE pa rin po ang facilitate po ng tupad payout. Opo, wala namang pinagkaiba yan sa ordinary na tupad. Ang payout niyan is will be given the DOLE NCR in particular dito sa ating project na ito. At sa kanila lahat ang administratibo. Ang MMDA will be concentrating more on the operational side. Nice. May iba ako ng usapan po, Yusek. May mangyayari po bukas na malaking pagtitipon, yung White Ribbon Rally. Kamusta po yung deployment natin, paghahanda natin dito sa pagtitipon na to? May mga close coordination naman ng MMDA, ang local government ng Quezon City, at ang ibang mga security agencies natin, security sector natin, like the PNP and the AFP, para sa concerted effort to ensure that yung mga kababayan natin na gusto maglahad ng kanilang mga hinaing at ang kanilang mga opinion bukas ay magawa nila ito ng safe at walang interference. Meron naman silang permit yan, kaya meron tayong mga inilatag na rin na mga security measures together with the prime movers themselves. Wala namang isasara ng mga malapit na mga kalsada, malapit doon sa pagdarausan po ng pagtitipon ni Yusek? Well, as usual, yung white lanes lang. Pero ang mangyayari dyan sa EDSA is may isang lane na parang in addition sa bus lane, may isang lane na ipoprotect na sisiguraduhin na talagang kahit anong mangyari ay hindi talaga mapupuntahan, mababarahan ng tao para siguradong tuloy-tuloy ang movement ng mga sasakyan sa EDSA. So mga anong oras, Yusek, yung inaasahan nating traffic dyan sa mga kalapit na lugar? Well, ang published na schedule na activity nila is that alas 12 ng tanghali ay mayroong misa dyan sa EDSA Shrine. Tapos mag-assemble sila afterwards, after an hour, alauna, para sa kanilang marcha 30 minutes later, mga 1:30 sa People Power Monument. Tapos ang program ay 2:30 mag-start. So, i-expect natin na medyo dadami ang tao siguro hanggang alas 5. Kasi ang publish naman nila dyan na activities is hanggang alas 5 ng hapon. Sige, go Pam. May mga nakakalat naman tayong mga traffic management personnel dyan. Yusek, kompleto naman. Opo, marami po tayo dyan. At
in coordination with the local government ng Quezon City. Merong kausap na namin sina General San Diego at ang iba pang mga key personnel natin sa both MMDA, local government at saka yung PNP and AFP. Yung event din ngayong araw po pala, Yusek, di ba may love-laban dito sa Quezon City? May mga personals din po ba tayo na ipapakalat na malapit dyan sa UP Diliman at kalapit na lugar? Opo, lagi naman po tayong naka-ready dyan at magdadagdag lang kami ng tao para ma-reinforce ang mga tao nating nakadeploy na talaga dyan. So magdadagdag kami ng tao plus mga monitoring personnel para ma-assist natin ang event na yan. With that, Yusek, maraming salamat po sa pagtanggap po ng aming tawag. Thank you po, Yusek Torre. Yes sir, yes ma'am. Maraming salamat po. Ay, pagkatapos ako sa ating mga kababayan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Nice. Yan po mga kapuso, si Yusek Nicolas Torre III, ang General Manager po ng MMDA. Sa ating pagbabalik, tips paano magtagal sa trabaho. Kung kapuso, yours, Tuti! At ito naman po si Pamela Adriano. At ito ang DCWB Super Serbisyo Trabaho! At negosyo. Super serbisyo, trabaho, negosyo.
balita ang atid sa inyo ng Super Balita sa Umaga Nationwide at ang malalimang paghimay sa issue ng saksi sa Double B. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo. Nananatiling number 1 sa buwan ng Mayo ang GMA Radio. Ayon sa AGB Nielsen Media Research, number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 53.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 59.2% audience share. Hindi kami magsasawang maglingkod sa inyo mga Balitang tama, balitang totoo. Super serbisyo, trabaho, negosyo. Puntahan muna natin yung balita mula kay Carlo Mateo pagdating po ng unang batch ng bagong FA-50 Block 70 fighter aircraft na gawa ng South Korea, inanunsyo ng Philippine Air Force. Carlo Mateo, Carlo? Inanunsyo lang nga ng Philippine Air Force na darating na sa 2028 ang unang batch ng bagong FA-50 Block 70 fighter aircraft na gawa sa South Korea. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, matapos lagdaan ang kontrata para sa karagdagang 12 FA-50 nitong 3 ng Hunyo 2025, inaasang makukumpleto na ang paghatid ng lahat ng eroplanong pagsapit ng 2030. Anya, tig 2 fighter jets ang ihatid kada batch hanggang makumpleto ang order. Mahigit sa 700 milyong US dollars ang halaga ng kontrata sa Korea Aerospace Industries na kinabibilangan ng mission equipment, logistics support at training system para sa mga piloto at maintenance personnel. Bahagi ang pagbili ng mga bagong FA-50 Block 70 sa Horizon 3 ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Taglay ng bagong bersyon ng fighter jets ang mas makabagong avionics radar system at mas mahabang operational range na inaasahang magpapalakas ng kakayahan ng bansa sa pagbabantay sa himpapawid. Ako si Carlo Mateo ng GMA Super Radio DZBB Balitang Totoo. Super serbisyo, trabaho, negosyo. Bantay Panahon! Alamin muna natin ang lagay ng panahon. Nasa linya natin si Sir John Manalong, weather specialist po ng Pag-asa. Sir John, kamusta po yung lagay ng panahon? May thunderstorm advisory po ba na bago? Kaya nararanasan natin ang malakas na pag-ulan dito sa Metro Manila ngayon? Yes po, tama po kayo. May nakataas po ngayon na thunderstorm advisory sa Metro Manila. Kaya sa mga susunod na oras ay posible po na makaranas ng mga panandaliang pag-ulan dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Cavite, Laguna, Quezon, Pampanga, Rizal, Bulacan, Batangas, Bataan, Zambales, Tarlac at Nueva Ecija. Samantala sa lagay naman po ng ating panahon in general sa ating bansa, yung habagat po ay patuloy pa rin na nakakaapekto dito sa Metro Manila, La Union, Pangasinan, Batanes, Bubuyan Island, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo at Guimaras. Ibig sabihin po ay magiging maulap yung ating kalangitan at yung tsansa ng mga pag-ulan ay nananatili na posible. Ganon din dito sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region dahil naman dito sa Intertropical Convergence Zone. Sa natitirang bahagi ng ating bansa ay mas mababa na yung tsansa ng mga pag-ulan at posible na lamang ay yung mga localized thunderstorms. Magpapatuloy po ito bukas, pero bukas ay mas mababawasan pa yung mga naka-cloudy natin at yung chance ng mga pag-ulan mas mababawasan pa in general. Pero may binabantayan po tayo na cloud cluster dito sa may eastern part ng ating Philippine Area of Responsibility sa east ng Visayas at Mindanao. Kaya posible po na pagpasok ng susunod na linggo, Monday, Tuesday, and Wednesday, ay makakaramdam po tayo ng increase na mga kaulapan, lalo na dito sa Eastern Visayas, ganun din po sa northern and eastern part ng Mindanao. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa.
Anyway mga kapuso, ayan po mga kapuso. Kaya kailangan po nating I am ready parate. Mag-ingat po, magdala pa ang parati ng payong. Ha? Bantay Panahon! Super serbisyo, trabaho, negosyo. Tips ni Tuti. Tips na po tayo mga kapuso. Tips 11-11. Sakto-sakto pa. Erika mga kapuso. 11-11. I-wish natin na magkaroon tayo ng maganda at stable na trabaho at financial stable tayong lahat. Yung tipong bang hindi natin tinitignan na yung mga ano natin. Presyo. Yung tipong pupunta tayo saan. Ay, gusto ko yan. Oo, kung walang nakuha. At saka yung parang yung ano, yung bagong trending ngayon na vlog ng isang doktora na magpapautang lang ng 40 million. Ay, grabe. Sige, I will sign the check now. Yan yung goals eh. Yan Ito yung goals natin, Pam. Kaya sabi nga tayo, bakit ka nagtatrabaho? Hindi para mag-grow. Ito na lang yan ng mga... Kumbaga, yun ay pangalawa na yan sa goals natin yan. Mag-grow sa life. Una, pera. Magka-pera tayong lahat. Para may pera tayo, saka natin ayusin naman. Siyempre, hindi tayo mabubuhay nung walang pera. Oo, di ba? O eto, tips paano tumagal sa trabaho, Pam? Kung gusto mong magtagal sa trabaho, hindi lang sipag ang kailangan. Mahalaga rin ang tamang pag-uugali. Katulad ng napag-usapan natin last week, di ba? Yung connection to. Hindi porket, continuation pala. Hindi porket ay kasing utak mo si Linda Walker dito nung nakaraang linggo ay may guarantee ka na may ticket ka na para sa magandang trabaho. At saka walang guarantee na tatagal ka. Totoo. Saka minsan kasi mga kapuso, nakaka-proud. Lalo na sa mga magulang talaga na academic achiever yung anak mo. Pero maliban sa pagiging academic achiever nila, ituro din natin sa kanila yung magandang pag-uugali. Kumbaga, para sa ganun, mababaon nila lahat yan. Tsaka, hindi lang naman sa trabaho yan ma-apply eh. Totoo. Katulad yung mga nangyayari ngayon ng mga nangyayaring report na involved ang mga kabataan. Mga estudyante na kabataan na talaga namang sinisisi din kung sino yung mga nagpalaki sa kanila. Hindi talaga may iwasan kasi sino ba yung nag-guide sa kanila, di ba? Legit. So bata pa lang, sabi nga nila, turuan na natin sila ng magandang pag-uugali. At syempre, kung pangit ang iyong ugali, nako, asahan mo. Baka mamaya ikaw yung pag-initan ng boss. So sabihin sa'yo, ayan, bali. Hanggang mapilitan ka ng mag-resign. Pangalawa, patuloy na matuto. Huwag matakot tumanggap sa bagong kaalaman at hamon. Ayan, hindi porket may alam ka na, Pam, sa Erika mga kapuso, alam ko na yan. Napag-aralan namin sa school. Very know it all, ganon. Lagi turo sa amin ni Ma'am Nori, lagi nung OJT pa ako sa GMA, lagi niya sinasabi, yung mga kapwa ko OJT, always empty your cup. Nga, totoo Sabi yan. nila kasi pag puno na ang salop, wala na daw pag-istoran ng bagong kaalaman. Totoo. So kailangan mong so ibig sabihin, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, may mga bago tayong natututunan na minsan nag-elevate pa yung mga kaalaman natin. Kaya nga yung TESDA, di ba, Pam, may tinatawag silang upskilling. Sakto, diba? Upskilling. Upskilling para yung kaalaman mo, for example, dati marunong ka lang maglaba. Ngayon, tapos magiging magaling ka na. Magiging magaling ka na. Marunong ka nang gumamit ng laundry na iiwan mo na lang. Tapos marunong ka na magplancha o leveling ka na, ganun. Totoo naman. Tsaka imposible naman na tawag nito. Imposibleng walang tao na alam na ang lahat. Totoo. Diba? So perfecto lang, diba? Napakabagong joke. Totoo yun, di ba? Totoo. Kahit tawag nito, kahit sabihin mong ang tagal mo na nga sa industry di ba? Kahit ngay mga veterano, maraming natututunan sa mga mas bata. Totoo. Yung mas bata sa mas matatanda, may natututunan sila. Kaya nga na-appreciate ko din yung mga kapwa nating journalist, sila Ma'am Cara, nakikita ko yung vlog nila. Tuwang-tuwa sila pag nagsiseminar sila. Ang bigat naman ng kapwa natin journalist. Tapos inihana yung sarili natin. Kay Cara David. I-claim natin yan, mag-manifest tayo pa. Tapos nakikita ko sila, yung tuwang-tuwa nila kapag pumupunta sila sa mga training ni Sir Ricky Lee. Diba? Isipin mo yun. Ang gandang example na. Diba? Anyway, ayan, huwag tayong laging makampante. Kampante. Saka makangtento. Ganun. Matalino ako.
Mas ahead ako sa'yo. Boss ako. Senior ako. Marunong ako. Hindi ganun. Hindi ganun. Tandaan nyo, may kanta na, gulong ang... Hindi ko alam yan. Panahon Oh mo my yan. God. Gulong. Anyway, number 3. Tips ni Tuti. Number 3, mga kapuso, makisama sa mga katrabaho. Ang respeto at magandang pakikitungo ay malaking bahagi ng maayos na working environment. Lagi nating sinasabi dito, lagi nating magkakaroon din tayo ng boundary sa bawat katrabaho natin. For example, ito lang yung pwede sa'yo, ito lang yung pwede sa kanya. Pero lahat tayo dapat marunong makisama. Yes. Konektado nun sa pagiging pagkakaroon ng mabuting asal, 'di ba? Correct. Parang Oo. it follows, kasunod na 'yan eh, 'di ba? Totoo, legit. Yung tipong alam mo sa trabaho hindi natin nakakategorize yung sarili natin na introvert, extrovert, ano pa yung isa? Ambivert, oo. Kasi dapat lahat tayo dito is a team, ika nga. Tama. Lahat tayo nagtutulungan para magkaroon tayo ng magandang working environment. Para magtagal tayo, lagi tayong mag-instilled o kaya mag-inspire sa mga katrabaho natin, mga kapuso, o kaya turuan sila na dapat maging mabuti at maging, alam mo yung ikaw, for example, may nakikita kang mali yung katabi mo. Kasi dito sa Double B, napaka-clingy namin, mga kapuso. Kung pumunta ka sa news desk namin, hindi yung literal na nakikita nyo na may cubicle kami. Oo, open siya eh. Kung Ano ba natatandaan nyo pa nung mga 20s, mga computer shop, ganito, Ay, oo. Excel, ganun Ganon. kami magkakalapit. Oo. Walang cubicle. Ikaw, paano mo kinokorek yung katabi mo pag may mali siya sa script niya? Eh di syempre, sasabihin. I-chismis muna. Oo, medyo segue muna ako. Kasi hindi ko alam paano didiretsuhin eh. Hindi, syempre sasabihin mo, 'di ba? At saka yung sa pakikisama, ang hirap naman kasing magtrabaho, papasok ka araw-araw, tapos hindi mo kasundo yung katrabaho mo. May sariling mundo. 'Di ba? Hindi parang ganun. 'Di ba, dahil hindi ka marunong makisama or hindi marunong makisama yung, 'di ba? For sure, iba-iba kayo ng ugali, iba-iba Totoo. kayo ng pananaw, pero at the end of the day, matutunan yung pakisamahan ng isa't isa, 'di ba? Camaraderie. Ano Tagalog ng camaraderie? Pakikipagkaibigan. Tama ba? Pakikipagkapwa. Pakikipagkapwa oo. Hindi man, alam niyo na, ang gaan-gaan talaga ng trabaho pag lahat ka-vibes mo. Totoo yan. Ang Hirap talaga kapag Totoo. di mo kasundo. Ang hirap magtrabaho kapag nararamdaman mo na kahit isa dun sa circle ng katrabaho mo ay toxic. Totoo. Parang, kumbaga para siyang anay, para siyang... Anay ng kumpanya. Oo, Anay yung sa tipong- kumpanya. Alam mo yung papasok ka pa lang tapos parang bad vibes ka na? Oo. Totoo. Hindi totoo yan. Diba? Yung the night before, yung gabi pa lang, bago ka pumasok, iisipin mo na, ay, ayan na naman, makikita ko na naman siya. Oo. Ba't may naiiyak sa ganun? Oo, kaya kailangan nating instill sa kanila at ituro din yung pagiging kapuso na ang sarap maging mabuti. Oo. Sa hirap ng buhay, piliin pa rin nating maging mabuti. Totoo naman. Para totoo. magkaroon tayo ng productive sa trabaho, productive sa sarili natin. Para magkaroon ng Lalo na magandang kung buhay. kung matatanda na kayo, Diyos ko naman, 'di ba? Parang tatandaan niyo na, hindi pa kayo maging mabuting tao na lang kayo, 'di ba? Parang ikaw yung katrabaho na, bahala kayo sa buhay nyo. Tatandaan nyo na, alam nyo na tama mali. 'Di Ganun. ba? Diyos ko, totoo naman. Next, mga kapuso, Tips ni Tuti. tanggapin ang feedback. Gawing pagkakataon ng mga puna para mas gumaling. Ayan, i-connect natin sa kanina pangalawa. Pag na-criticize ka, wag mong dibdibin. Oo, Gamitin kabalat mo- sibuyas, Oo. no? Pati, applicable din ito, Pam, sa mga negosyo. For example, Oo, may totoo. napansin. "Ay, matabang yung mapansin mo pa. Kala ko mataba. Sabi, Joke ay lang. matabang yung pansit mo. Baka gusto mong dagdagan ng flavoring, gano'n. Ganon din sa trabaho. Pero may mga ganun kasi, no? Konting puna eh. Parang, Dinidibdib. wag naman, Tapos wag naman. chichismis ka pa na sabihin, kala mo naman kung sino magaling. Wag naman po. Hindi, 'Di ba? alam mo mga kapuso, wag tayo magpaka-plastic. May mga ganyan tayo. Oo, mga pero kaopisina. nasa way din kasi ng pagsasalita Ayan, ng pagsasabi mo dun sa tao. Bawa may mali siya or may kulang. Huwag ka namang masyadong condescending or mapagmataas ka naman na. Anong condescending? Ha? Yung pagsabi mo sa kanya. Condescending yun nga, yung parang mapagmataas. Yung parang may pinapatunayan ka. Tapos sasabihin mo lang siguro yung tono. proper way. So paano ba yung in a pabebe way ba yun? Hoy, Erica, feeling ko yung script mo mas maganda siguro kung ganitong gamitin mong words. Oo. Hindi yung
Erika, ano ba naman yan? Oo nga. Di ka ba natututo? Diba? Magkakaiba talaga. Nasa yung way, tao. oo. Nasa way Diba? din. Papasok na naman yung pakikisama. Pakikisama. Oo. Siguro mga kapuso, nasa tamang pakikipag-communicate Oo. at kung paano mo i-approach Oo, tama. yung tamang i-correct mo. Mm-mm. Tapos tayo naman na criticize at Oo. nakatanggap ng feedback, gamitin natin yun na tool para mag-grow. Totoo. Gawa ka na ng podcast mo. Di ba mag-grow tayo, pagkatapos mag-grow, para tayo ay mag-glow. Wow. Tapos pag tayo nag-glow na, ayan, pwede na tayong go sa live! Kala ko pwede na Sige, ako na sabihin. Next! Tips ni Tuti. Tips ni Tuti mga kapuso, alagaan ang sarili, magpahinga kapag kailangan, at panatilihin ang balanse sa trabaho at personal na buhay upang maiwasan ang burnout. Ang dami makaka-relate dyan. Lalo na yung mga Gen Z. Gen Z. Alam mo, Diba? Pamela, Nakakasalta lang sa trabaho. Oo, Pamela, mga kapuso, Erika, no, mapapansin nyo, mapapansin mo talaga sa pag-uugali at sa ka-ethics ng mga katrabaho natin sa generation talaga. Mm-mm. Kaya minsan hindi natin maiwasan marinig, kami nga noon. Bagamat ang hirap pakinggan, ang pangit pakinggan yung ganung term sa ngayon. Minsan kasi mako-compare mo talaga yung sarili mo sa generation ngayon eh. Na, bakit kami may comparison, hindi na maiwasan yung comparison no? Oo, di ba? Lalo-lalo sa generation ngayon na talaga namang parang napaka-emotional talaga nila mga kapuso. Kaya kailangan din natin ng pangunawa. For example, kami, ang dami namin mga Gen Z na nakatrabaho. Ano kami? Huwag ka nga kumakami dyan, di ka Gen Z. Grabe naman siya. Gen Z pa rin Hindi, ako. pero pag nakita po si Sir Tuti sa manood kayo ng live, di naman siya mukhang 40s. Oo, namin. May takoyaki ka sa akin mamaya. Huwag ka na mag-ano dyan. Ayun na nga. Yan nga. Mga kapos, alam nyo, ano yan minsan kailangan ding i-adapt natin yung sarili natin. Ilagay natin yung, kumbaga yung sapatos natin, yung shoes natin, slippers natin, dun sa generation, kung paano din natin silang i-adapt, i-absorb, yung the way sila na magtrabaho sa ngayon. At in our, sa mga nakatatanda, siguro, pwede natin silang turuan kung paano mag-work properly na accordance dun sa nakalakihan natin sa kumpanya. At pwede natin kunin din yung mga skills nila para mas lalo nating mapagyabong yung kaalaman natin para lalo tayong maging successful sa life. Daming words nun parang naka-essay ka na dun Naka-chat GPT yung utak ko ba? Hindi, pero totoo yun. Kasi, di ba, kailangan sumabay natin dun kasi nagbabago yung way ng pagtatrabaho. Di ba nga? Totoo. Katulad yung mga computer na ginagamit nyo dati, yung laki-laki, yung ngayon iba na. Diba, Parang ganun, May kasimple. tube pa sa likuran. Ay, grabe. Oo. Naabutan ko pa yun. Sabihin mo ngayon na Gen Z ka. Tawag nito, tsaka yung mga idagdag ko lang din, yung mga Gen Z ngayon, yung mga bata. Tawag nito, masyado silang bukod sa emotional, hindi nila tinatanggap, alam nila yung worth nila. Di ba yun yung mga salitaan nila, parang I know my worth, di ba? Saka madali Natotoo naman din. Madali silang ma-frustrate sa mga bagay-bagay. Oo. Yung Parang dalawa ayaw nila wag mo kong kakantiin, ganyan. Saka Parang konting kibot, no? Oo, yun nga yun. Yung kaibigan nga nating taga dito din, na Gen Z din na tatrabaho, madalas po silang parang kung pagod ako, di pagod. Kung mawalan ako ng trabaho, di go. Oo. Parang hindi katulad ng mga na parang, kailangan Kayod. ko pang Di ba kayod talaga? Kayod talaga. Kaya ko pa to, ganun. So, kailangan din nating intindihin din, siguro, bilang kaibigan, katrabaho, peers, alamin natin din yung mga kasamahan natin sa trabaho. Hoy, kamusta ka na? Oo. Hanglaga niyan, no? Diba? Tsaka laking bagay niyan. Ba't umiiyak ako? Hindi, joke. Kasi yun yung last tips ko Parang, iwalay natin, magkaroon din tayo ng time na hindi lang puro work. Oo. Let's say, sinabi nga natin mukhang pera tayo. Nagtatrabaho tayo dahil sa pera, sa pamilya, sa pangarap. Pero minsan, nakakalimutan mo na rin, kamusta pala ako? Okay pa ba yung mental health ko? Di ba? Totoo yan, totoo. Tsaka parang, although may mga nakikita akong iba talaga na pag inobserbahan mo, halos wala ng buhay din outside sa labas ng trabaho. Pero parang yun ang ayokong magaya. Hindi ko kaya talaga yun. So kanina banggit din natin balance life. So paano mo nababalanse? Ikaw, hindi lang dito sa loob, lumalabas ka. Oo, ganun. Diba? So paano mo nababalanse yung buhay mo as kapuso na journalist, na kahanay Parang ni ayoko Cara muna. David. At Ayoko. bilang isang kapusong anak
ni mama at papa mo at mga kaibigan katrabaho. So paano mo nababalansa yon? Yun nga, kapag trabaho, ako kasi kapag trabaho, trabaho. Pero syempre, kapag tapos na yung trabaho mo, ano ba man lang ilaan mo na yun para sa sarili mo, di ba? Ilaan mo na yun sa mga gagawin mo kasama yung pamilya mo, kaibigan mo. So ano ginagawa mo? Nagkakanchilyo ka? Nagka-cross-stitch ka? Hindi, mukha bang marunong ako noon. So ano yung me time mo doon sa kanila? Well, usually, kung Kain. kaibigan kasama, lalabas Kain lang lang. kayo. Mm-mm. Alam nyo, yun yung kailangan natin lalong-lalo na sa mga kapuso natin na nakaka-experience ng heavy workload na tinatawag. Minsan kaya tayo nakakaisip din na parang gusto ko na mag-resign, pagod na ako. Di ba? Parang hindi ko na kaya. Alam nyo, na-realize ko sa akin na mga kapuso, hindi lahat applicable sa lahat, inuulit ko. Minsan, the more na iniisip natin na pagod tayo talaga, i-accept lang natin, okay, pagod tayo. Pero the more pa na idiin natin yung sarili natin na pagod tayo, lalo tayong napapagod. So doon natin i-start, Pinapaniwala yung sarili mo. Pagod anong ako, gagawin pagod mo ako. para hindi ka mapagod? Oo, totoo naman. So like, mag-post ka, break ka sa work, pag day off mo, Ay, akala ko post. post pala. Akala ko Sorry inisip na, ko. Akala ko anong post. Sabi ko, anong Diba, post? sorry na. Diba, Joke lang. So, ayun nga, Pause, sige na, para may iba. Tigil mo na sa work. Tigil mo na tayo, tapos i-appreciate mo yung self mo. Alagaan mo yung mental health mo. So, anong gagawin mo? So, pag kailangan mo ng mental health break, so iwasan mo muna mag-social media, nakakatulong. Oo. So, pangalawa, ano yung mga dapat mong gawin? Aliwin mo sarili mo. Yung newsfeed mo sa TikTok mo, sa Facebook mo, ayusin mo. Na hindi puro news yung laman yan o kaya kung ano-anong mga content ang pinapanood mo. Malaking bagay yun, lalo na sa FYP ng mga napapanood natin ngayon. Totoo. Di ba? Kasi yun mga kapuso, lagi nating sinasabi, na-encourage na masarap magkaroon ng magandang buhay, magandang trabaho, magandang relasyon sa katrabaho, at the same time, relasyon natin sa Panginoon at saka relasyon mo sa sarili mo. Oo, totoo. Yung relasyon sa sarili kasi minsan yun yung lagi nating Nakakalimutan. Tsaka napapabayaan, no? Legit. Oo. So, lagi nating tatanungin, nga no, kinakamusta ko si mama, si papa, katrabaho ko. Minsan hindi ko na kinakamusta yung sarili ko kasi gusto ko ipakita yung worth ko sa kanila. Oo, totoo Na hindi ko sila yan. mabigo. Na merong isang Pam, merong isang Tuti na nakikita nila na masayahin, na magaling at marunong sa mga ganitong bagay. Diba? Yun yung rason kung bakit may isang araw na lang or may isang pagkakataon bigla ka na lang magbe-breakdown Yun. dyan, di ba? Legit. Diba? Naiipon kasi. Wala kang break. Totoo. Katulad nitong sabi naman, ang dami nating mga comments ngayon ha. Ito sabi dito, mahalagang binibigyan natin ng oras ang ating sarili. Ako si Kokoy. O isa pa, ito naman, ba't parang may hugot kayong dalawa dyan? Pabulong, sabi na. Ito naman, Pam, you have to learn something new each day because there's always room for improvement, sabi ni Joyce Villanueva, di ba? Maraming salamat, appreciated yung mga pakipagtalakay niyo sa amin. Parang pagin natin yung mga ganitong life encouragement Kaya nga na programa. Para ito ang forte mo, ha? Baka mag-resign ka, maging life coach ka na dyan. Vlogger na rin. Anyway, maraming salamat mga kapuso sa pagsama sa amin ni Pam. Naway marami kayong natutunan sa aming paksa na inihanda para sa inyo. Magkita-kita muli tayo sa susunod na Sabado, pero si Pamela ay maiiwan muna dahil may super balita sa tanghali na. Ako po yung puso, yours Tuti! Mga kapuso, sa ngalan po ni Ma'am Norilyn Temblor, ako po yung kapuso, Pamela Adriano. At ito ang DZBB Super Serbisyo, Trabaho at Negosyo. At bago kami magbabay, may pinasingit pa. Nakalimutan na nasarapan sa pakikinig bilang pakikisa po at maagang paghahanda para sa National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Sa darating na Hulyo, binubuksan ng GMA Kapuso Foundation ang palistahan para sa Arm and Hand Prosthetics Project. Layunin ng proyektong ito na makapagbigay ng libreng arm and hand prosthetics sa mga kababayan natin na naputulan ng kamay. Ito po ang kwalifikasyon, putol ang braso mula sa siko, kaliwa man o kanan, kailangang hilom na ang sugat sa parte ng pinagputulan. Maaring naninirahan sa NCR o mga karatig na probinsya na kayang lumuwas sa Quezon City. Magdala lamang ng Barangay Certificate of Indigency. Para sa mga nais magpalista, maaari kayong tumawag sa hotline na 8928-4299 o di kaya 8982-777 local 9904 o tumawag po yan mga kapuso at hanggang alas 5 lamang po yan. Paalala, hindi na kailangan pumunta sa tanggapan ng GMA Kapuso Foundation para magpalista. Tawag lamang po mga kapuso. Anyway,
Tuloy mga puso, dito sa DZWB walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Susunod na, super balita sa tanghali kasama sina Pamela Adriano at Sam Nielsen.